Naitanong niyo na ba sa sarili niyo kung ano ang itsura ng ating planeta bago pa bumaba ang mga makapangyarihang Diyos mula sa kalangitan? Marami sa atin ang pamilyar sa mga teorya tungkol sa mga Anunnaki, ang mga misteryosong lumikha sa sangkatauhan ayon sa mga sinaunang alamat. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na bago pa sila dumating, may mas malalim pang kasaysayan? Ngayon, bubuksan natin ang isang pambihirang lihim na nakatago sa puso ng mga sinaunang tekstong Sumerian. Malalaman nyo ang kwentong naganap bago pa man nilikha ang tao. Isang panahon ng primordial chaos, mga digmaan sa kalawakan, at isang malaking pag-aalsa na hindi nyo mababasa sa mga karaniwang textbook. Akala ng marami, ang mga Diyos ay palaging namumuhay sa luho at walang pagod na naghahari sa mundo. Pero isang malaking pagkakamali yan. Ang totoo, ang mga unang Diyos ay kailangang magtrabaho ng husto hanggang sa umabot sila sa puntong nag-aklas sila. Nakakaintriga, di ba? Kaya naman, maupo ng maayos at mag-relax. Handa na tayong maglakbay pabalik sa pinakamalalim na bahagi ng panahon. Bago tayo magsimula, mag-comment muna kayo. Naniniwala ba kayo na ang mga sinaunang mito ay tunay na kasaysayan o mga kwentong bayan lang ng ating mga ninuno? Tingnan natin kung magbabago ang pananaw nyo pagkatapos ng video na ito. Para lubos nating maunawaan ang tindi ng mga pangyayaring ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Libu-libong taon na ang nakalilipas. Dadalhin ko kayo sa sinaunang Mesopotamia, ang lupain sa pagitan ng mga ilog Tigris at Euphrates. Dito, sa sinasabing duyan ng sibilisasyon, nanirahan ang mga misteryosong Sumerian. Hindi lang mga guho ng lungsod ang iniwan nila, kundi pati na rin ang malalawak na silid-aklatan. Ang kanilang mga libro ay hindi gawa sa papel, kundi sa mga clay tablet na puno ng kakaibang ukit na tinatawag na cuneiform. Daan-daang taon ang ginugol ng mga eksperto para ma-decode ang mga sulat na ito. At nang sa wakas ay nabasa nila ito, nayanig ang mundo. Ang mga teksto ay hindi lamang tungkol sa negosyo o pang-araw-araw na buhay. Naglalaman ang mga ito ng komplikadong paliwanag tungkol sa kosmos at sa simula ng daigdig. Dalawang dakilang epiko ang magsisilbing gabay natin ngayon. Una ay ang Enuma Elish, ang Babylonian myth ng paglikha na nagmula pa sa sinaunang karunungan ng mga Sumerian. Ang ikalawa ay ang epiko ni Atrahasis. Sa mga sinaunang linyang ito, nakatago ang mga pangalan, layunin, at mga sikreto ng mga nilalang na humubog sa ating mundo bago pa man tumapak ang unang tao sa lupang ito. Simulan natin sa pinakaumpisa. Ano nga ba ang itsura ng ating universo bago pa man sumulpot ang mundong kinagisnan natin, ang mga tao, o maging ang mga Anunnaki mismo? Isipin ninyo ang isang napakalawak, walang hanggan, at nakabibinging katahimikan sa gitna ng kawalan. Ayon sa mga sinaunang tekstong Sumerian na ating natuklasan, ganito ang itsura ng lahat sa bukana ng panahon. Walang mga nagniningning na planeta o bituin na nagbibigay liwanag sa kalawakan, at wala ring lupang matatapakan. Ang tanging naroon ay ang isang madilim at nagngangalit na sinaunang karagatan. Ngunit ang karagatang ito ay hindi lamang basta tubig. Naniniwala ang mga Sumerian na ito ay binubuo ng dalawang higante at buhay na nilalang na magkabuklod sa gitna ng kosmikong kadiliman. Ang unang nilalang ay si Apsu. Siya ang kumakatawan sa malinis at matamis na tubig, tahimik at napakapayapa. Ang ikalawa naman ay si Tiamat. Siya ang kabaligtaran ni Apsu, ang maalat
at mabangis na dagat, isang puwersang mailap at hindi makontrol. Para sa mga sinaunang tao, ang pagtatagpo ng matamis na tubig mula sa mga ilog at ng maalat na tubig ng dagat ay ang mismong sandali ng dakilang paglikha. Sa kasalukuyan, naniniwala ang mga eksperto na ang magandang mitolohiyang ito ay isang metapora sa pagkabuo ng ating solar system mula sa mga ulap ng gas at alikabok. Sa loob ng napakahabang panahon, nanatiling payapa sina Apsu at Tiamat. Noong mga sandaling iyon, wala pang konsepto ng oras o espasyo. Tanging ang sinaunang kaguluhan at ang isang perpektong katahimikan lamang ang namamayani. Ngunit walang nananatiling permanente sa sansinukob kahit ang pinakatahimik na bahagi nito. Sa gitna ng walang hanggang paghahalo ng tubig tabang at tubig dagat, nagsimulang umusbong ang isang bagong uri ng buhay. Mula sa pag-iisa ng kalmado na si Apsu at ng nagngangalit na si Tiamat, isinilang ang mga unang henerasyon ng mga batang Diyos. Sadyang matalinghaga ang pagkakalarawan nito sa mga sinaunang kasulatan ng Sumeria. Naunang lumitaw ang mga Diyos na sina Lahmu at Lahamu, na ang mga pangalan ay madalas isalin bilang putik o malabong tubig. May malalim na simbolismo ang mga pangalang ito dahil sa putik na dinadala ng ilog patungo sa dagat, unti-unting nabubuo ang tuyong lupain. Sinundan sila ng mas makapangyarihang mga Diyos, si Anshar, na kumakatawan sa buong lawak ng kalangitan, at si Kishar, na sumisimbolo sa abot tanaw at sa kalupaan. Sa paglipas ng bawat henerasyon, patuloy na lumaki ang banal na pamilyang ito. Dumating ang dakilang si Anu, ang Panginoon ng Langit, at ang kanyang anak na si Ea, na kilala rin bilang si Enki, ang makapangyarihang Diyos ng karunungan at ng mga tubig tabang. Dahil dito, ang sansinukob na dati ay tahimik ay mabilis na napuno ng galaw at enerhiya. Ngunit kaakibat nito ang isang bagay na hindi ikinatwa ng mga unang nilalang, ang matinding ingay. Dito natin mababali ang isang tanyag na akala na ang buhay ng mga sinaunang Diyos ay puno lamang ng kapayapaan at armonya. Sa katunayan, ipinapakita ng mga teksto ang kabilang panig. Ang mga batang Diyos ay naging napakagulo, aktibo at hindi mapakali. Palagi silang naglalaro at nagkakagulo, na lumilikha ng nakakarinding ingay sa dati ay payapa at bakanting kalawakan. Ang walang tigil at nakakabinging ingay na ito ay naging isang malubhang problema sa buong mundo. Isipin ninyo, ang sinaunang Diyos na si Apsu ay nakasanayan na ang ganap at perpektong katahimikan na tumagal ng habambuhay. Ngunit ang ingay ng kanyang napakaraming mga anak, apo at apo sa tuhod ay nagsimulang magpainit ng kanyang ulo. Hindi na siya makapagpahinga ng matiwasay sa kailaliman ng kanyang katubigan. Sa huli, pinuntahan ni Apsu ang kanyang asawa na si Tiamat upang magreklamo tungkol sa hindi na masikmurang ugali ng mga kabataan. Diretsahan niyang sinabi na nakakasuka ang kanilang kilos. Hindi na siya makatulog sa araw at wala na siyang kapayapaan sa gabi. Dahil dito, nagbungkahi si Apsu ng isang radikal, malupit at walang awang solusyon. Nagpasya siyang ubusin ang sarili niyang mga lahi upang maibalik, minsan at magpakailanman, ang orihinal na katahimikan sa universo. Isa itong kapansin-pansing halimbawa kung paano binibigyan ng mga sinaunang kasulatan ang mga makapangyarihang Diyos ng mga damdaming pangtao. Pagkairita, pagkapagod, galit at pagkamakasarili. Nang marinig ni Tiamat ang kakilakilabot na planong ito, nag-alab siya sa tindi ng galit. Bilang isang ina, kahit pa siya ang simbolo ng sinaunang kaguluhan, hindi niya kailanman ninais ang kamatayan
ng kanyang mga anak. Sinigawan niya si Apsu at ipinagtanggol ang mga batang Diyos. Sabay sabing hindi dapat sirain ang mga bagay na sila rin mismo ang lumikha. Subalit hindi natinag si Apsu sa kanyang pasya. Kasama ang kanyang tapat na tagapayo na si Mummu, palihim nilang sinimulan ang pagbuo ng isang plano para sa malawakang paglipol sa bagong henerasyon. Gayunpaman, hindi basta-basta malilinlang ang mga batang Diyos at hindi sila ganoon kadaling masorpresa. Ang pinakatuso at pinakamatalino sa kanila ay ang Diyos na si Ea, na kilala rin natin sa pangalang Enki. Taglay niya ang pambihirang kakayahang makita, ang hinaharap at batid niya ang halos lahat ng mga lihim ng sansinukob. Agad na natuklasan ni Ea ang masamang balak ng kanyang ninunong si Apsu. Dahil batid niyang wala ng oras para sa mahabang usapan, nagpasya si Ea na kumilos ng mas mabilis. Hindi siya nakipaglaban ng harapan o dumanak ng dugo laban sa makapangyarihang nilalang na iyon. Sa halip, ginamit niya ang sinaunang mahika at ang kanyang pambihirang karunungan. Gumawa si Ea ng isang napakalakas na orasyon, isang perpektong salitang pampatulog. Mahinhin niya itong ibinulong sa ibabaw ng katubigan ni Apsu, at ang matandang Diyos ay agad na nahulog sa isang malalim at hindi magising-gising na pagkakaidlip. Ito ang naging kauna-unahang mahiwagang pag-atake sa kasaysayan upang unahan ang kaaway. Habang walang malay si Apsu at wala ng lakas, tuluyan siyang tinalo ni Ea at habambuhay na inagaw ang kanyang kapangyarihan sa mundo. Ang masamang tagapayo naman na si Mummu ay binihag at tinalian ng matibay na kadena. Ang pangyayaring ito ang naging pinakamahalagang yugto sa buong mitolohiyang Sumerian. Inagaw ni Ea ang lahat ng simbolo ng kapangyarihan ng kanyang ninuno, at sa mismong ibabaw ng tubig ni Apsu, itinayo niya ang kanyang maringal at nagniningning na palasyo. Sa palasyong ito, na itinayo mula sa mga guho ng lumang mundo, isinilang ni Ea ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos, ang makapangyarihang si Marduk. Nang mabatid ang malupit na pagpaslang sa kanyang asawang si Apsu, si Tiamat ay nilamon ng isang napakalalim at madilim na pighati. Noong una, tila naparalisa siya sa gulat at piniling mapag-isa sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang ibang mga sinaunang Diyos, na nayayamot din sa ingay ng mga kabataang Diyos at sa bagong takbo ng mundo, ay nagsimulang kutyain siya. Binansagan nila siyang duwag dahil sa pananahimik habang pinapatay ang kanyang kabiyak. Ang mga lason na salitang ito, kasabay ng hapdi ng kanyang pagkawala, ang unti-unting nagpaliyab sa lungkot ni Tiamat hanggang sa ito ay maging isang bulag at mapangwasak na puot. Nag-alboroto ang mga maalat na katubigan laban sa bagong kaayusan. Sumumpa si Tiamat na maghihiganti siya para kay Apsu at uubusin ang lahat ng mga batang Diyos nang walang ititira. Para sa dambuhalang digmaang ito, naglabas siya ng isang hukbong hindi pa kailanman nakikita sa buong sansinukob. Sa mga sinaunang tabletang Sumerian, detalyadong inilarawan ang pagluwal niya sa mga kakilakilabot na nilalang. 11 uri ng mga halimaw ang kanyang nilikha, mga higanteng ahas na may sungay at may kamandag sa halip na dugo, mababangis na dragon, mga nakakatakot na taong alakdan, mga demonyo ng bagyo, at malulupit na aso. Sa harap ng madilim na hukbong ito, iniluklok ni Tiamat ang Diyos na si Kingu. Ginawa niya itong bagong asawa at isinuot sa dibdib nito ang dakilang tableta ng tadhana, isang makapangyarihang artifact na nagbibigay ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng umiiral.
Ang balita tungkol sa paparating na hukbo ng mga halimaw ni Tiamat ay nagdulot ng matinding sindak at panunuyo ng lalamunan sa mga batang Diyos. Maging ang matalinong si Ea, na dati ay madaling nagapi si Apsu, ay nabigo sa pagkakataong ito. Nang masilayan niya ang nakapangingilabot at sinaunang lakas ni Tiamat, napilitan siyang umurong dahil sa takot. Kahit ang dakilang Diyos ng langit na si Anu ay hindi nagawang harapin ang nagngangalit na puot ng sinaunang karagatan. Nasadlak ang mga Diyos sa isang desperadong sitwasyon na nagbabanta sa kanilang ganap na pagkagunaw. Nagtipon sila sa isang malaking kapulungan, bakas sa kanilang mga mukha ang kawalang pag-asa at pangamba para sa kanilang mga buhay. Sa gitna ng krisis na ito, lumitaw ang batang Diyos na si Marduk, nagniningning, matikas, at walang kinatatakutan. Buong giting niyang ipinahayag na handa siyang makipagtuos kay Tiamat at sa kaniyang madilim na hukbo, ngunit mayroon siyang isang mabigat na kondisyon. Sinabi ni Marduk sa mga Diyos na kung maililigtas niya ang kanilang buhay at magagapi ang kaguluhan, dapat siyang kilalanin bilang pinakamataas at nag-iisang pinuno ng buong sansinukob. Hiniling niya na mula sa araw na iyon, ang kaniyang salita ay magiging batas na hindi mababali at ang kaniyang kapangyarihan ay magiging wagas at walang hanggan. Ito ay isang mapangahas na kasunduang may bigat na pang-universo. Dahil sa harapang banta ng kamatayan, walang ibang pagpipilian ang mga Diyos kundi ang sumang-ayon. Sa isang marangyang piging, opisyal nilang hinirang si Marduk bilang kanilang hari. Iginawad nila sa kaniya ang setro, ang trono, at ang mga natatanging mahiwagang sandata na gagamitin niya sa nakatakdang pakikidigma. Ang labanan sa pagitan ng batang si Marduk at ng sinaunang si Tiamat ang itinuturing na pinakadakila at pinakamalagim na kaganapan sa mitolohiya ng Sumeria. Hindi lamang ito isang simpleng pagtutuos ng dalawang makapangyarihang nilalang. Ito ay isang makasaysayang banggaan ng kaayusan laban sa nagngangalit at mailap na kaguluhan. Habang papalapit ang nakasuot ng nagniningning na baluti na si Marduk sa nagngangalit na si Tiamat, hindi siya agad sumugod sa harapang labanan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talino at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa mga elemento ng kalikasan. Si Tiamat, na nabulag sa matinding galit, ay ibinuka ng malapad ang kanyang dambuhala at nakakatakot na bibig upang lamunin ang mapangahas na batang Diyos. Subalit handang-handa si Marduk. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na buhawi diretso sa nakabukang lalamunan ni Tiamat. Ang tindi ng hanging pumasok sa kanyang katawan ay naging dahilan upang hindi na niya muling maisara ang kanyang bibig. Agad na lumubo ang kanyang dambuhalang katawan dahil sa hanging nagwawala sa loob, hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng kakayahang kumilos o lumaban. Sa krusyal na sandaling iyon, hinila ni Marduk ang kanyang busog at pinakawalan ang isang nakamamatay na pana. Bumaon ito ng malalim sa namamagang tiyan ni Tiamat. Winasak ang kanyang mga lamang loob at tumagos diretso sa kanyang puso. Dito na nagwakas ang buhay ng Diyosang kumakatawan sa sinaunang karagatan. Nang makita ang pagbagsak ng kanilang pinuno, nagpanik at nagpulasan ang kanyang hukbo ng 11 halimaw, ngunit walang nakatakas, dahil madali silang nalambat ni Marduk sa kanyang dambuhala at mahiwagang lambat. Tapos na ang digmaan, ngunit isang bagong tanong ang bumagabag kay Marduk. Ano ang gagawin sa dambuhala at wala ng buhay na katawan ni Tiamat na lulutang-lutang sa gitna ng kalawakan?
Hindi balak ni Mardak na hayaan lang itong mabulok sa kadiliman. Bilang isang tunay na manlilikha at ang bagong hari ng mga Diyos, nagpasya siyang gamitin ang mga labi ng kaguluhan upang bumuo ng isang bago, maayos at magandang mundo. Dito magsisimula ang pinakakapanapanabik at marahil ay pinakanakakatakot na bahagi ng alamat ng paglikha ng mga Sumerian. Gamit ang kanyang makapangyarihang sandata, walang awang hinati ni Marduk ang katawan ni Tiamat sa dalawang bahagi, na parang isang isdang binibiyak para patuyuin. Mula sa unang kalahati, nilikha niya ang malawak na kalangitan at matibay itong itinali upang ang tubig ng kaguluhan sa itaas ay hindi basta-basta babagsak nang wala niyang pahintulot. Mula naman sa ikalawang bahagi ng laman ni Tiamat, binuo niya ang matigas na lupa, ang mismong mundong kinatatayuan natin ngayon, ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang paglikha. Mula sa mga mata ni Tiamat, pinalagos ni Marduk ang dalawang malalaking ilog, ang Tigris at Euphrates. Nakalaunan ay naging duyan ng buong sibilisasyon ng tao. Mula naman sa kanyang mga dibdib, itinayo niya ang matatayog at tila hindi mapapasok na mga bundok. Isang kamanghamanghang halimbawa ito kung paano nakita ng mga sinaunang tao ang literal na koneksyon ng ating kalikasan sa katawan ng mga sinaunang Diyos. Matapos ang dambuhalang gawaing ito, inilagay ni Marduk ang mga nagniningning na bituin sa langit at itinakda ang mga yugto ng pagbabago ng buwan. Nalikha na ang isang bagong daigdig. Malaya nang dumadaloy ang mga ilog sa kanilang mga landas at nagniningning na ang mga bituin sa madilim na kalangitan. Ngunit sa kabila ng ganda ng pagkakadisenyo sa mundong ito, wala itong buhay at nangangailangan ng patuloy na pangangalaga. May kailangang magpanatili sa banal na kaayusan, magbantay sa daloy ng mga ilog, magtanim ng pagkain para sa mga nakatataas na Diyos, at magtayo ng kanilang mga maringal na templo. Dito na pumasok sa kasaysayan ang isang pangkat ng mga Diyos na bihirang-bihira nang mabanggit sa ating panahon. Sila ang mga igigi. Kung ang mga tanyag na Anunnaki ang kinikilalang mga elite at hari, ang mga igigi naman ang nagsilbing manggagawa sa hanay ng mga Diyos. Sila ang mga nakababatang Diyos na pinilit ng mga Anunnaki na gawin ang lahat ng mabibigat at nakapapagod na trabaho sa bagong likhang mundo. Sa modernong kultura, madalas nating akalain na ang mga sinaunang Diyos ay hindi kailanman nagtrabaho at ang kanilang mga palasyo at pagkain ay lumilitaw lamang sa pamamagitan ng mahika. Ngunit ang mga sinaunang kasulatan ng Sumerian, partikular na ang tanyag na epiko ni Atrahasis, ay mariing nagpapasinungaling sa ganitong paniniwala. Malinaw na nakasaad sa mga tekstong ito, noong ang mga Diyos ay parang mga tao pa lamang, pasan-pasan nila ang mabigat na obligasyon at kailangang magbuhat ng malalaking basket ng lupa. Ang mga igigi ay sapilitang pinaghukay ng mga kanal para sa irigasyon at pinagmina ng mga mineral sa kailaliman ng lupa ng walang katapusan. Ang paghihirap ng mga sawing palad na Diyos na igigi ay tunay na parang sa alipin, walang humpay, nakamamatay, at niwalang pasasalamat. Nagbabanat sila ng buto sa ilalim ng nakatitirik na sikat ng araw, nalulunod sa alikabok at putik habang pasan-pasan ang dambuhalang tumpok ng mga bato. Samantala, ang mga dakilang pinuno, ang mga Anunnaki, ay hayahay lang sa kanilang mararangyang palasyo, sa langit at lupa, taas noong humihingi ng masasarap na pagkain at nakalalangong alak bilang alay. Isipin niyo na lang ang tindi ng pagod, hindi lang ng katawan, kundi pati ng kaluluwa,
ng mga nilalang na pilit pinagtatrabaho ng walang pahinga kahit isang araw man lang. Sa mga sinaunang tabletang luwad ng Sumer, nakatala ng may matinding katumpakan kung gaano katagal tiniis ng mga nakabababang Diyos ang malupit na pagmamaltratong ito. Sinasabi sa mga teksto na dinala nila ang pasakit ng paggawa ng eksaktong 40 yugto. Kung isasalin natin ang mitolohikal na panahong ito sa ating mga taon sa mundo, lalabas ang isang hindi kapanipaniwalang bilang 3,600 taon. 3,600 taon ng walang tigil at nakapanghihinang paghuhukay ng lupa, pagbubuhat ng mabibigat, at pagtatayo ng mga palasyo para sa mga elite. Sa loob ng napakahabang panahong ito, nagawa ng mga igigi na hukayin ang mga dambuhalang daluyan ng tubig na siyang nagbigay buhay sa buong Mesopotamia. Ngunit ang kanilang pasensya, kahit pa sila ay mga Diyos, ay may hangganan. Sa bawat dantaon, ang tensyon at nakatagong puot sa pagitan ng dalawang pangkat ng mga Diyos ay mabilis na lumalim hanggang sa umabot na ito sa sukdulan. At narito na, sumapit ang makasaysayang sandali nang ang bigat ng pasanin ay lumampas na sa lahat ng hangganan. Ang mga igigi na lupaypay na sa libu-libong taon ng sapilitang pagtatrabaho ay tuluyan ng ibinagsak ang kanilang mga kagamitan at itinigil ang paggawa sa buong mundo. Nagtipon sila sa isang dambuhalang pulong upang pag-usapan ang kanilang mapait at di makatarungang kapalaran. Sa katunayan, inilalarawan ng mga sinaunang tekstong Sumerian ang kauna-unahang organisadong welga sa kasaysayan ng daigdig. At nangyari ito bago pa man sumulpot ang tao. Sumigaw ang mga Diyos dahil sa tindi ng kanilang hirap. Ang walang katapusang paggawa ay dahan-dahang kumikitil sa kanilang banal na lakas. Ang galit at hinagpis na naipon sa loob ng 3,600 taon ay sa wakas sumabog na gaya ng isang malakas na agos. Nagpasya ang mga nakababatang Diyos na hinding-hindi na sila muling yuyuko sa mga mapagmataas at tamad na Anunnaki. Agad na nabuo ang isang plano. Sasalakay sila kay Enlil, ang kataas-taasang Diyos ng daigdig, upang mariing hingin ang agarang paglaya mula sa pagkaalipin. Ngunit hindi ito isang payapang kilos protesta. Ito ay isang marahas at agresibong pag-aaklas na puno ng matinding puot. Upang ipakita na wala na silang balak umatras, tinipon ng mga igigi ang lahat ng kanilang mga kagamitan, ang mga pala, mabibigat na piko at mga basket, at sabay-sabay itong inihagis sa naglalagablab na apoy. Sinunog nila ang mismong mga kasangkapan na naging simbolo ng kanilang dantaong pagkakabilanggo. Sa ilalim ng nakatatakot na liwanag mula sa isang dambuhalang siga, kung saan tinupok ang kanilang mga kagamitan sa paggawa, libo-libong galit na igigi ang nagmarcha sa gitna ng kadiliman patungong Ekur. Ang Ekur ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang maringgal at matibay na templo, ang mismong palasyo ng kataas-taasang Diyos na si Enlil sa dakilang lungsod ng Nippur. Itinuring ni Enlil ang kanyang sarili na isang makapangyarihang pinuno, kaya naman hindi niya inakala ang ganitong katapangan at malawakang pag-aalsa. Pagdating ng mga nag-aalsang Diyos sa palasyo, pinalibutan nila ang matatayog na pader nito sa isang mahigpit at nakababahalang pagkubkob. Sumisigaw sila ng malakas, galit na kinakalampag ang mga higanteng tarangkahan, at iginigiit na harapin ang kataas-taasang pinuno upang ilatag ang kanilang mga ultimatum. Isipin ang ganitong kakaiba at nakatatakot na tagpo. Sa kalaliman ng gabi,
Ang refleksyon ng apoy ay naglalaro sa mga mukha ng mga immortal, habang libo-libong galit na mabababang Diyos ang lumulusob sa maningning na palasyo ng kanilang Panginoon. Tunay na takot at matinding kalituhan ang bumalot sa lahat ng naninirahan sa Ekur. Ang dating maayos at planadong mundo ng mga elite na Anunnaki ay nagkaroon ng isang malaki at mapanganib na lamat. Biglang nagising ang Diyos na si Enlil sa kanyang marangyang silid dahil sa nakabibinging ingay mula sa labas. Nang sumilip siya at makita ang walang katapusang dagsa ng mga igigi na may dalang mga sulo at pamalo, ang kataas-taasang Panginoon ng daigdig ay nakaramdam ng matinding pananabik at takot. Agad niyang inutusan ang kanyang mga lingkod na itrangka ang lahat ng pinto gamit ang pinakamatitibay na harang. Ang sitwasyon ay tuluyan nang nawala sa kanyang kontrol. Habang nakubkob sa loob ng kaniyang palasyo, napagtanto ni Enlil na hindi kayang pigilan ng kaniyang mga gwardya ang nagliliyab na poot ng mga nag-alsang immortal. Sa gitna ng matinding kaba, agad siyang nagpadala ng mga sugo para humingi ng saklolo sa mga kataas-taasang kapangyarihan. Buong pagsusumamo niyang hiniling na bumaba ang kaniyang amang si Anu mula sa langit patungong Ekur, at mabilis ding magtungo ang napakatalinong si Enki mula sa kaniyang kaharian sa katubigan. Nang magtipon ang 3 dakilang pinuno ng sansinukob sa gitna ng tensyon sa palasyo, naging padalos-dalos si Enlil at iminungkahing gamitan ng dahas ang sitwasyon. Nais niyang parusahan ng malupit ang mga pasimuno ng rebelyon at puwersahang ibalik ang mga suwail na igigi sa maruruming minahan at mga kanal. Ngunit mas naging mahinahon at praktikal ang pananaw ng Diyos ng langit na si Anu. Nais niyang unawain muna ang tunay na dahilan sa likod ng malawakang pag-aaklas. Ipinadala niya ang kaniyang kinatawan na si Nusku sa mga nagpoprotesta sa labas ng tarangkahan upang alamin kung bakit sila nag-armas laban sa kanilang nararapat na pinuno. Matapang, malakas, at walang pasubali ang naging sagot ng mga nagre-rebelde. Lahat kami ay nagdeklara ng digmaan dahil unti-unti kaming pinapatay ng mabigat na trabaho. Hindi na namin kaya ang sobrang bigat ng pasana ito. Hiniling nila ang ganap at pinal na paglaya mula sa anumang uri ng pisikal na pagtatrabaho sa buong planeta. Dahil dito, humantong ang usapin sa isang matinding political deadlock na tila wala ng lunas. Naharap ang kataas-taasang konseho ng mga Diyos na Anunnaki sa isang napakabigat na problema na tila wala ng lunas. Sa isang banda, batid nilang may katwiran ang mga nagre-rebelding igigi. Ang araw-araw na pagtatrabaho ng mga ito ay sadyang napakahirap at maging sa pamantayan ng mga Diyos. Magiging kawalang katarungan kung parurusahan sila dahil lamang sa kagustuhang mabuhay ng payapa. Subalit sa kabilang banda, hindi maaaring tumigil ang pagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Kung pababayaan ang malalaking kanal, aapaw ang mga ilog at lulubog ang mga lungsod. Kung walang magtatanim at mag-aani, maging ang mga pinakamakapangyarihang Diyos ay daranas ng gutom. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang atmosfera sa loob ng marangyang bulwagan. Si Enlil ay hindi mapakali at pabalik-balik sa paglalakad, habang si Anu naman ay nanatiling tahimik at tila malalim ang iniisip. Mukhang wala ng ligtas na paraan para malusutan ang krisis na ito. Anumang paggamit ng dahas ay mauuwi lamang sa madugong digmaan sa pagitan ng mga Diyos, o kaya naman ay sa tuluyang pagkagunaw ng daigdig dahil sa kapabayaan.
Ngunit sa gitna ng kritikal na sandaling ito, nagsalita ang matalino at mapamaraang si Enki, ang Diyos na dati nang nagligtas sa mga nakababatang Diyos mula sa puot ni Apsu. May tiwala siyang tumayo sa harap ng madla at nagmungkahi ng isang radikal na ideyang tuluyang babago sa daloy ng kasaysayan. Wika ni Enki, gumawa tayo ng isang bagong nilalang, ang unang tao, at sa kanyang mga balikat natin iatang ang lahat ng mabibigat na pasanin ng mga Diyos. Ang ideyang inihain ni Enki ay masasabing isang henyong plano, ngunit nakakapangilabot ang taglay nitong malamig na lohika. Hindi lang siya nagmungkahing maghanap ng mga bagong manggagawa. Sa halip, nais niyang lumikha ng isang bagong uri ng nilalang, mga biorobot na gawa sa laman at dugo, na ang tanging layunin ay ang walang pangalawang paglilingkod sa mga dakilang Diyos. Ang mga bagong nilalang na ito ay kailangang maging sapat ang talino upang makaunawa ng mga komplikadong utos at gumamit ng mga kagamitan, ngunit may likas na katapatan upang kailanman ay hindi mag-alsa gaya ng ginawa ng mga igigi. Buong galak at ginhawang tinanggap ng konseho ng mga Diyos ang planong ito. Agad nilang ipinatawag ang dakilang inang Diyosa na si Ninhursag, o mas kilala sa tawag na Mami, at inilahad sa kanya ang kanilang hiling. Bagamat si Mami ang pinakamahusay sa paglikha ng mga bagong anyo ng buhay, agad siyang nagbabala na hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Kakailanganin niya ang tulong ni Enki at ng isang espesyal at mahiwagang materyales. Ito ay hindi lamang isang simpleng mito tungkol sa paglikha ng tao mula sa isang dakot ng putik. Ang sinaunang resipe ng mga Sumerian sa pagbuo ng sangkatauhan ay mas masalimuot, tila isang mataas na teknolohiya at may mas madilim na aspeto. Ipinaliwanag ni Enki sa konseho na hindi sapat ang ordinaryong lupa upang ang bagong nilalang ay magkaroon ng kislap ng tunay na kaisipan at tibay para sa mabigat na trabaho. Ang luwad ng lupa ay dapat ihalo sa banal na kakanyahan ng isang Diyos. At para rito, kinakailangan ang isang madugong sakripisyo. Naglabas ng isang nakapangingilabot na pasya ang malupit na kataas-taasang konseho ng mga Anunnaki. Kailangang mamatay ang isa sa kanila sa araw na ito upang bigyang buhay ang isang bagong lahi ng mga alipin. Ang napili ay isa sa mga rebelding Diyos na ayon sa mga sinaunang kasulatan ay nagtataglay ng pambihirang talino at isa sa mga pasimuno ng naganap na pag-aalsa. Sa iba't ibang salin ng cuneiform, tinatawag siya sa pangalang Weyla o Geshtue. Sa sandaling iyon, selyado na ang kapalaran ng mapanghimagsik na Diyos. Sa gitna ng isang madilim at solemning seremonya, walang awa siyang inialay bilang sakripisyo. Ang kanyang banal na dugo na nagtataglay ng mismong diwa ng talino at lakas ng buhay ay maingat na tinipon sa mga espesyal na sisidlang panritwal. Dito na sinimula ng matalinong si Enki at ng inang Diyosang si Mami ang kanilang dakila at walang katulad na eksperimento sa paglikha. Kumuha si Enki ng espesyal na putik mula sa kailaliman ng Abzu, ang dagat ng tubig tabang sa ilalim ng lupa. Masusing pinaghalo ni Mami ang sinaunang putik na ito sa mainit na dugo ng inialay na Diyos na si Weyla, habang sinusunod ang isang eksaktong sukat. Sa mga tekstong Sumerian, ang prosesong ito ay inilarawan ng may nakapangingilabot na linaw, na tila bagawa ng mga modernong genetic engineer sa loob ng isang sterile na laboratorio. Humati ang Diyosa ng eksaktong 14 na piraso mula sa nabuong sangkap. 7 piraso ang maingat niyang inilagay sa kanan at 7 naman sa kaliwa.
Ang paghahalong ito ng banal na dugo at makalupang laman ay naglalayong lumikha ng isang perpektong nilalang, isang nilalang na habambuhay na nakatali sa daigdig, subalit may taglay na kislap ng banal na talino upang gampanan ang mga komplikadong gawain. Matapos maihalo ang luwad sa banal na dugo, binigkas ng Inang Diyosa ang mga makapangyarihang orasyon habang hiningahan niya ito ng buhay. Ang mga binhing ito ng bagong nilalang ay maingat na inilagay sa sinapupunan ng 14 na piling mga Diyosang hilot. Sa loob ng 9 na mahabang buwan, balisa at puno ng kaba ang mga Diyos habang naghihintay sa resulta ng kanilang mapangahas na eksperimento. Isang kamanghamanghang halimbawa ito kung paano tumpak na naipakita ng sinaunang mitolohiyang Sumerian ang aktwal na biolohikal na proseso ng pagbuo ng tao. At sa wakas, sumapit ang itinakdang ika-10 buwan. Bumukas ang mga sinapupunan at ligtas na isinilang ang mga kauna-unahang nilalang ng isang bagong uri, 7 malalakas na lalaki at 7 malulusog na babae. Sa kanilang mga kasulatan, tinawag sila ng mga Sumerian na Lulu, isang salitang literal na nangangahulugang mailap, simpleng manggagawa o tao. Mahalagang maunawaan na ang mga unang taong ito ay hindi nilikha para sa matatayuog na pilosopiya, pag-aaral ng kalawakan, o para lamang mag-enjoy sa buhay. Ang tanging nakatakdang tungkulin nila ay ang pagsilbihan ang kanilang mga lumikha habang buhay. Nang lumakas na at makatayo ang mga unang tao, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga Diyos. Agad na ibinigay sa kanilang mga kamay ang mabibigat na piko at pala, ang mga mismong kagamitang masayang sinunuog ng mga nag-alsang igigi. Nagtagumpay ang plano ni Enki, at dito na nagsimula ang walang katapusang pagtatrabaho ng sangkatauhan. Dahil sa tagumpay ng eksperimentong ito, sa wakas ay nakalaya na ang mga pagod na igigi mula sa mahabang panahon ng pagkaalipin. Sa wakas, nakahinga na sila ng maluwag. Masayang bumalik ang mga dakilang Anunnaki sa kanilang mararangyang palasyo, habang sabik na naghihintay sa mga unang handog mula sa kanilang mga bagong lingkod. Dito na nagsimula ang isang bagong kabanata sa kasaysayan ng mundo, ang panahon ng sangkatauhan. Noong una, naging perpekto ang lahat, higit pa sa inaasahan ng mga Diyos. Ang mga lulu o ang mga sinaunang manggagawa ay napatunayang napakalakas at masipag. Mas mabilis silang nakapaghukay ng mga kanal, nakapagtayo ng mas matatayog na templo, at nakapag-ani ng saganang butil na nag-umapaw sa mga bodega ng mga Diyos. Ang tao ay naging isang perpektong kasangkapan sa kamay ng mga makapangyarihan. Subalit, kahit ang matalinong si Enki ay nagkaroon ng isang malaking pagkakamali. May isang mahalagang detalye siyang hindi naisama sa disenyo ng tao. Hindi tulad ng mga immortal na Diyos na bihirang magparami, ang mga tao ay naging labis na mapang-anak. Ang unang 7 pares ay mabilis na naging daan-daan hanggang sa naging libo-libo. Mabilis na napuno ang mundo ng mga tao. Nagtayo sila ng mga maingay na lungsod, sinakop ang mga bagong lupain, at patuloy na dumami ng walang kontrol. At dito na muling nagsimulang maulit ang kasaysayan sa isang nakakatakot na paraan. Natatandaan niyo ba kung bakit ninais ng sinaunang Diyos na si Apsu na puksain ang unang henerasyon ng mga batang Diyos? Tama kayo, dahil ito sa kanilang hindi matitiis at walang humpay na ingay. 1,200 taon matapos malikha ang mga unang tao, na ulit muli ang kasaysayan. Ayon sa mga sinaunang kasulatan,
Ang daigdig ay umuungal na parang isang mailap na toro. Ang araw-araw na ingay, hiyawan, at gulo ng mabilis na dumadaming sangkatauhan ay naging napakalakas. Hanggang sa umabot na ito sa pinakamalayong dambana ng mga dakilang pinuno sa langit. Si Enlil, na siyang namumuno noon sa lupa, ay tuluyan ng nawalan ng kapayapaan. Hindi siya makapagpahinga sa araw o makatulog sa gabi dahil sa walang tigil na ingay ng mga tao na halos magpabaliw na sa kanya. Ang pagkamuhing naramdaman ni Enlil ay tumindi para sa mismong mga nilalang na dati nagligtas sa kanya mula sa galit ng mga nag-aalsang igigi. Agad siyang nagpatawag ng isang dakilang konseho at mariing sinabi na hindi na matiis ang ingay ng mga tao at kailangang gawa ng paraan ang banta na ito. At gaya ng alam natin, laging radikal ang mga hakbang ni Enlil. Walang pag-aalinlangan siyang nagpadala ng isang nakamamatay at walang lunas na salot sa lupa. Ang sakit na ito ay walang awang kumitil sa buhay ng mga tao sa mga siksikang lungsod. Libo-libo ang namatay sa isang kalunos-lunos na paraan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan kung saan sinubukan ng mga Diyos na kusang puksain ang sarili nilang mga nilikha. Ngunit biglang nabigo ang plano ni Enlil na ubusin ang sangkatauhan. Ang mabuting Diyos na si Enki, na may malasakit sa kaniyang mga nilikha, ay palihim na tinuruan ang mga tao kung paano mag-alay ng sakripisyo sa Diyos ng karamdaman upang mapahinto ang salot. Nakaligtas ang mga tao at hindi nagtagal, muli silang dumami at naging mas maingay kaysa noon. Dahil dito, nag-apoy sa galit si Enlil. Nagpasya siyang gumamit ng mas malupit na sandata, ang mismong kalikasan. Inutusan niya ang Diyos ng bagyo na patigilin ang lahat ng ulan. Isang matinding tagtuyot ang bumalot sa mundo sa loob ng maraming taon. Natuyo ang mga ilog, natupok ang mga pananim, at sumapit ang isang malagim na taggutom sa buong mundo. Sa mga tekstong Sumerian, inilarawan ito bilang panahon ng ganap na kadiliman, kung saan ang mga tao ay napilitang kumain ng mga ugat kahoy at naibenta pa ang sariling mga anak para lamang sa kapirasong tinapay. Ito ay isang malupit at planadong paglipol, ngunit sa kabila ng lahat, muling nakaligtas ang sangkatauhan. Muling sinuway ni Enki ang utos at palihim na pinadalhan ng mga isda ang mga tao mula sa kaniyang mga bukal sa ilalim ng lupa. Napagtanto ni Enlil na hindi na uubra ang mga ganitong paraan. Kaya sa isang lihim na pagpupulong, pinasumpa niya ang lahat ng Diyos na manahimik. Ibinaba niya ang hatol, ang dakilang baha. Layunin nitong burahin ang lahat ng may buhay at tuluyang wakasan ang bigong eksperimento na tinatawag na sangkatauhan. Ngunit nakahanap ng paraan si Enki. Ibinulong niya ang babala sa dingding ng kubo ng kaniyang tapat na paring si Atrahasis at inutusan itong gumawa ng isang dambuhalang arka upang maligtas. Dito nagtapos ang unang yugto ng tao at nagsimula ang kasaysayang pamilyar na sa ating lahat. Yan ang mga kamangha-mangha at kung minsan ay nakapaninindig balahibong misteryong nakatago sa mga sinaunang Sumerian tablet. Lumalabas na ang kasaysayan ng ating mundo ay nagsimula na bago pa man hinubog ang unang tao mula sa putik at dugo ng mga Diyos. Naglakbay tayo pabalik sa panahong ang buong sansinukob ay isa lamang walang hanggang karagatan ng kaguluhan noong nilikha ng dakilang Marduk ang daigdig mula sa katawan ng tinalong halimaw na si Tiamat. At ang higit na nakamamangha, nalaman natin ang tungkol sa nalimutang lahi ng mga Diyos na igigi, kung saan ang kanilang labis na pagkapagod
at pag-aaklas ang naging tunay na dahilan ng ating pagsilang. Tayo ay bunga ng isang dakilang kasunduan na nilikha para lamang pagaanin ang pasanin ng mga pagod na Diyos. Ang sinaunang kwentong ito ay lubos na bumabago sa ating pananaw tungkol sa mitolohiya. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagtuklas ng mga lihim ng nakaraan. Sana ay nakatulong ang kwentong ito para kayo ay makapag-relax at magkaroon ng bagong kaisipan bago matulog. Kung nagustuhan nyo ang paglalakbay na ito sa mga tekstong Sumerian, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video na ito. Malaking tulong ito para makagawa pa tayo ng mas marami pang nakakaaliw na kwento para sa inyo. Ngayon, bago kayo tuluyang makatulog, iwanan nyo ang inyong sagot sa comments. Naniniwala ba kayo na ang mga sinaunang mitolohiyang ito ay naglalaman ng tunay na kasaysayan ng isang mas advanced na sibilisasyon noon, o isa lamang itong napakahusay na likhang isip ng mga sinaunang pari? Magandang gabi sa inyong lahat at hanggang sa muling pagbubukas ng mga lihim ng kasaysayan.